experience na ng mga nangyari sa buhay ko kung bakit I was led to be a teacher. Although from the very beginning, yung mga kapatid ko naging teacher, not because they wanted it, but because of necessity. Anim kami lahat. So, di panganay namin, sabi ng magulang namin, magturo ka na lang. Kasi tulungan mo na sila. At that time, the only lucrative job is to be a teacher. Siguro, iba sa atin din, lahat ganun din nangyari sa atin, di ba? So, ito na ngayon ang point ng aking isi-share sa inyo. I was 14 years old, actually. Things that happened to me. 14 years old, pumasok ako sa seminaryo. That was from the very beginning. And ngayon ko lang ikukwento kahit kanino. Pero I hope, okay lang. Ikukwento sa ating grupo kasi close naman ang group natin na bakit ako lumabas sa seminaryo? Kasi as 14-year-old newbie sa seminaryo noon, I was a victim of molestation. Na-molest ako as a child, as a teenager. Wala pa teenager, 14 na yan. I was molested. Nagising na lang ako sa kulambo ko na merong isang senior na seminarista na basta ko na lang na singagan yung mukha niya. Pagkapasok sa aking kulambo, siyempre cute na cute ako noon. Pinag-ahalikan ako talaga. So takot ako po talaga. Sa takot ko, the following day, I never thought about reporting the incident kasi sabi ko, bakit ito nangyari? I don't know. I was young, so sabi ko, I think I'm not good for this kind of profession. I mean, this kind of calling. Like, noon naman, nagkakaroon ng sa aming mga meetings, mga klase namin na many are called, but few are chosen. I think this is a sign that I am not going to be chosen. Kasi because of this experience. Hindi na natin sabihin kung sino yun. Actually, wala rin sa mundo ito. Hindi rin niya. Actually, hindi ko na ikwento kahit kanino. But this thing happened, right? So, that means ang talagang nasa isip ko noon maging pare at the beginning. But then something happened that it changed my mind. Maybe I shouldn't be. So after 4 months pa lang ako doon, umalis na ako. Nag-aral lang ako until I graduated in 1970. Dating ng 70, tinanong ko sa high school graduation yung aming annual book. Ang nakalagay doon, di ba meron tayong mga ambition. Ang lagay ko doon, to be a journalist. Kasi at that time, I was the editor-in-chief ng aming paper. Tapos, inelect pa nila akong president ng student government. Kasi siyempre, galing seminaryo yan. Magaling yan, di ba? At that time. So sabi ko, graduation 1970, nag-take ako ng test for government economist exam. Pumasa naman. Siguro 3 lang kaming nakapasa sa Naga noon. Pinarada pa kami, nag-motorcade. So ang ambisyon ko na naman noon, maging economista sa NEDA. Kasi mayroon na akong civil service certification, di ba? Eligibility. Hindi na nangyari. Sabi ko, kasi mas mahirap noon at that time, nasa Naga ka, mag-a-apply ka sa NEDA, wala naman NEDA sa probinsya. All of a sudden, inoferan ako na magturo ka dito sa university where I graduated, sa UNC. So ako yung pinakabatang nagtuturo sa college noon dahil kulang kasi ang teacher ng economy. So something happened, I started teaching. Although wala naman talaga sa plano ko kasi sino naman ang gusto mag-teacher at that time? Wala namang yumaman na teacher, di ba? Siyempre, ang gusto natin, ang success natin noon, ang ating success is based on monetary reward. Lalo na, hindi naman tayo nanggaling sa mayayaman na pamilya. So, but then again, sabi ko, bakit ako magtuturo? So, from the first year of teaching, na-enjoy ko na, iba pala ka ako ang nagtuturo ka. Kasi parang you are contributing to something that at that time I didn't know.
wala sa akin yung bata pa ako, mga kaedad ko nga yung mga estudyante ko sa college. Kaya inuman ko pa pag lumalabas. So wala sa akin yung sinasabi natin ngayon na it's a noble profession, na meron tayong ibang, hindi ko yan na-realize pa. So, madaling salita, ay nag-asawa ako, and then we needed to go to Manila. For some reason, we have to move to Manila kasi. So again, pagdating ko doon, when I was in Nanga, nagkaroon ng event ang aming university na yung mga teachers nagkaroon ng nagkaroon ng contest ng sayawan. Ang nakapartner ko si Mrs. Season, yung aming VP noon. Tapos yung aming treasurer ng university, ang nakapartner si Conrado Aquino na presidente sa UE. So who would expect na makikilala ko yung presidente ng UE? But then when I went to Manila, sabi ko, gawin ko dito, nagtrabaho ako sa National Manpower and Youth Council. Punta nga ako dyan sa UE, mag-aaral. Tingnan ko kung Di ko alam na siya pala ang presidente doon. So when I went in, sabi niya, wala pa akong sinasabi, pakakita sa akin. Sabi, Johnny. Ibig sabihin na alala niya ako nung magsayawan. So nung sinabi ko, can I teach here? Sabi niya, of course. Would you go to this department? Mag-apply ka. So, it's always leading you towards something that na minsan hindi mo naman iniisip. So, kaya ako nakapagturo sa UE. Nagtuturo ko sa UE, iba naman naging ambisyon ko kasi inagruba ko to, lumabas sa TV program, merong, weekly program si Armida Sigurrena, na-invita ako doon, naging ako sa annual play ng UE, parang UE Fan Foundation Day, ng mga teachers ang nakapag. Sabi ko, parang ang gusto ko naman noon, mag-artista. Nalagay ko sa comics. But then again, yung asawa ko na nagtrabaho sa OEDB. Pag uwi niya, sabi niya, may nag-recruit, kailangan daw ng mga academics teachers din, sabi niya gano'n, may experience na dito. Saan? Sa Nigeria, sa Africa. Sabi ko, subukan natin. So, nag-a-apply ako doon, hindi ako pag-alam, basta ko nung hinihingi ng asawa ko, lagay mo sa. Siya ang naglalakad ng papel dahil nasa OED siya. Katabi ni Aling, sino ba yon? Nag-i-in-charge noon si Tita Fanny. Ang katabing lamesa, yung asawa ko, siya ma-in-charge sa mga domestic help going to Saudi Arabia. So, after a few weeks, sabi sa akin, lilipad ka na. You see? Again, to be what? Teacher pa ulit, Nigeria. So, mga things that happened to my life, kung pakikinggan, siguro kung tignan natin tayo lahat, pakikinggan natin inner self natin kung anong gusto sa atin na Diyos. Siguro, mas madali ang ating paglakbay sa mundo ito. Di ba? So, sabi, kaya ito, dapat ako ng Africa. Sabi ng nanay ko, paano ka naman mabubuhay doon? Hindi ka nga makalaban ng English mo dito. Hindi ka marunong magluto. Sabi ko naman, the more na siguro kailangan ako makaalis sa bahay kasi I was the youngest. Lahat ng trabaho sa bahay, meron katulong. So sabi ko, siguro dapat talaga na magsarili na ako. So that is ang mahabang kwento. So nandun tayo sa Nigeria. Pagkakali sa Nigeria, wala naman ako dito nag-alisal tayo doon, di ba? Kasi for some reason, wala ng pera doon, bumaba ng foreign exchange, yung iba nauna na rito, yung mga yumaman dito, dinala ng kanilang mga, anong tawag doon? Yung gratuity, di ba? Punta naman ako dito. Nag-New York ako noon. Tapos, yung kapatid ko nasa California, punta ka na lang dito sa California. Pagdating doon, nakapasok ako sa retail na kaagad. Wholesale, wholesale pala muna, mga electronics. Ngayon sabi ko, ano kaya? Bakit kaya ako nandito? Mga ganitong trabaho, sabi ko. Kasi gusto ko sabi ko na, kaya mga Pilipino sa New York, sa Jersey, nagtuturo. Pumunta naman ako ng New York, si Noel Villaroman noon. Mag-apply ka. Pero tingnan dito, sabi, wala na, hindi na nag-a-apply. Sabi na, meron na noon sa ating mga kagrupo na leader na sila or supervisor na something.
Sabi niya, lilista ka lang namin kung kailangan pa. Sorry, siguro hindi na siguro ako patuturuin. Sabi ko na nga. But then I found out, as retail manager, ikaw din magtuturo ng mga tauhan mo. Mag-hire ka, magpa-fire ka din. Sabi ko, parang natutuwa ako na yung nakakaturo ka ba ng ibang tao. So, siguro gano'n na yan ang mission ko. Pero habang nagmamanage ako sa World Trade Center, Century 21 Department Store, sabi ko, hindi yata ito dapat sa akin kasi pangbata itong trabaho sa retail, di ba? Palagi ka nakatayo, gano'n. So every weekend, nag-aaral ako noon para makacertify ako na maging adult education teacher. So out of necessity, for the future, sabi ko, mag-aaral nga ako para meron akong tawag dito, permit to teach or license to teach. Ayan, nakalimutan ko na yun. Nagkaroon ng 9/11. So nagkaroon ng, siyempre very shaky na ang New York noon, madami naman nangyayari. So sabi ko, siguro hindi na, subukan ko kaya punta ko ngayon ng California. Ito naman si Mars at that time, si at asawa ni Annie, medyo hindi na masyado nakaka-drive. So, well, first of all, because kilala ko sila Annie, nakapag-manage din ako ng another retail sa California, yung TJ Maxx. Manager ako noon sa Culver City. Pero at the same time, pag weekend, dinadrive ko si Mar papunta sa senior center. Kasi nga, hindi na siya makapag-drive, pero nakakapagsayaw pa. So, pagdating sa senior center, bigla ko na lang naisip na, ay,